Sa tinagal-tagal ko nag-search para lang malaman kung pwede bang gamitin ang ordinary pan sa cheesecake, and finally nasagot na yung katanungan ko. Ako na mismo ang gumawa para malaman ko at ma-experience ko kung ano talaga yung totoong resulta. And yes, kitang-kita nyo naman diba na pwedeng-pwede pala. And hindi nyo nakakailanganin pang bumili ng springform pan para lang sa cheesecake. Dahil sa ordinary pan ay achieve na achieve pa rin yung magandang texture or magandang shape ng cheesecake. Make sure lang na na-script nyo maigi yung sides kasi napakahalaga niyan. Para kapag tinaob nyo yung cheesecake talagang babagsak. And una sa lahat, dapat na-chill nyo overnight yung cheesecake sa ref. Kahit hindi overnight, basta nakita nyo naging firm na yung cheesecake, pwede na yung gawin. Kasi kung hindi nyo na-chill and tinaob nyo agad, may tendency na masira talaga yung cheesecake since alam naman natin na malambot siya. And pangalawa, wag nyong kakalimutan maglagay ng parchment paper sa bottom. Dahil yun yung tutulong para hindi dumikit at matanggal ng buo yung crushed graham sa pan. Then pangatlong step na i-chill sa ref, then pang-apat na step naman, yung i-scrape yung sides. Either ibababa nyo sa mainit na tubig yung ipang-i-scrape para hindi maging pangat yung texture ng sides, pero pwede rin namang hindi. As you can see, kaya rin naman siyang pakinisin. Gumamit rin pala ako ng acrylic sheet kung saan ko tinaob yung cheesecake. Kung gusto nyo malaman kung saan ko yan nabili, lagay ko na lang yung link sa comment section. Minsan, hindi talaga maiwasan na mag-crack yung cheesecake sa middle, pero okay lang yan. Siguro nasobrahan sa init ng oven ko or nasobrahan siya ng bake. Matatakpan naman natin yung cheese mist niyan, kaya wala namang problema. As you can see kung gaano kaganda yung cheesecake natin na tipong parang gumamit ka ng springform pan. Kaya sa mga nagtatanong kung pwede ba yung regular pan sa cheesecake, eto na yung sagot. Kung may natutunan kayo sa video na to, thank you so much for watching. Babush!